Natapos na nga ang dalawa sa pinakamainit na laban dito sa Western Conference Semis. Dito nga sa pagitan ng Mavs kontra dito sa Thunder at dito nga sa Minnesota Timberwolves kontra dito sa defending champion na Denver Nuggets. Ngayong conference finals na dito sa pagitan ng Mavs at Wolves, sino nga ba ang lamang dito sa dalawang to? Tara't pag-usapan natin yan. Unahin muna natin yung unang natapos dito nga sa pagitan ng Dallas kontra dito sa Thunder. Actually, isa rin to talaga sa pinaka-inaabangan dito sa konferensya dahil hindi basta-bastang team ang nakatapat dito ng Mavericks. Considering na top seed dito ang OKC Thunder at mas batang mga players sa makakaharap dito nina Luka at Kyrie Irving. Lalo na yung ginulat dito ng OKC ang Mavs sa Game 1 nang tinalo nila ito sa final score na 117-95. This point, akala ko nga magsusunod-sunod na yung momentum dito ng OKC pero nanaig pa rin dito yung tambalan nina Luka Doncic at Kyrie Irving. Nagawa nga nila itong matalo sa Game 2 at Game 3. Pero medyo nag-swing ang laban matapos nga ditong itabla ng OKC dito nga ang laban sa Game 4. Pero at this point, tila nga ba mas naging seryoso na dito ang Dallas Mavericks, especially itong si Luka Doncic matapos nga siyang pag-aasar-asarin dito ng home court dito ng OKC Thunder. Sabi pa nga dito ni Luka Doncic, kada daw inaasar siya at binubu ng crowd ay tila nga ba mas lalo siya nagliliyab dito nga sa loob ng court. Which is totoo naman dahil nitong Game 5 at Game 6 ay sinunod-sunod nila itong OKC Thunder. Medyo naging crucial nga lang dito sa Game 6 dahil 1 point lang ang naging lamang dito ng Dallas Mavericks. Pero gayon pa man kudos pa rin para dito sa OKC Thunder at sa tingin ko nga magiging problema to sa mga susunod na taon considering na halos lahat ng mga players nito ay mga bata pa. Si Chet Holmgren, hindi man siya nanalo bilang Rookie of the Year ay napakaganda naman ng kanyang season. Imagine, dito nga sa kanyang rookie season ay naidala niya kagad ng kanyang team dito nga sa conference semis. Hindi na rin nakakapagtaka na mas magiging problema to sa mga susunod pang taon. At dito na nga tayo sa isa sa pinakamainit na laban dito nga sa Western Conference, dito nga sa pagitan ng Minnesota Timberwolves kontra dito sa Denver Nuggets. Ito na atang isa sa mga laban na talagang unpredictable. Imagine, itong Game 1 at Game 2 ay tinalo dito ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa kanilang home court. Ito pa lang talagang kakabahan ka na dahil isipin mo defending champion ay tinalo nila ng 2 beses na magkasunod dito sa kanilang home court. After ng Game 1 at Game 2 ay biglang tumaas ang kumpiyansa dito ng mga NBA analyst dito nga para sa Wolves. Mabot pa nga sa point dito naniniwala sila na maaari nga masweep dito ng Wolves itong defending champion. Pero sa kabila ng lahat pinatunayan pa rin dito ng Nuggets na kung bakit sila defending champion. Dahil binawian lang naman nila dito ang Minnesota Timberwolves ng 2 beses din na panalo sa kanilang home court. At ang mas masakit pa niyan para sa Wolves nagawang umabante dito ng Denver Nuggets sa 3-2 standing matapos silang manalo ulit dito sa game number 5. So tila nga ba hindi pumayag dito ang Minnesota Timberwolves lalong-lalo na itong si Anthony Edwards na basta-basta na lang matatapos dito ang konferensya. Grabe yung ginawang comeback ng player na to. Talagang kapag nananalo ang Wolves ay talagang tambak talaga malala dito ang Denver Nuggets. Dahil itong Game 6 ay tinabla nila ang serye sa 3-3 matapos silang manalo ng 115-70. Maabot nga sa point na kung saan hindi umupo ng kahit isang beses dito si Nikola Jokic dito nga sa 4th quarter. Kaya nga ba gustong-gusto maghigante dito ni Jokic dito para sa Minnesota Timberwolves. Pero tila nga ba naglaho ang lahat ng yan matapos nga ditong isarado ng Minnesota Timberwolves ang laban dito sa game number 7 sa final score na 98-90. This point naniniwala na ako na isa ang Minnesota Timberwolves sa pinakamalakas na koponan ngayon dito sa NBA. Kung kaya nilang talunin ng defending champion na Denver Nuggets ay ito pa kaya dito sa ibang koponan Para sa akin bilog pa rin naman ng bola pero dito sa konferensya na to kontra sa Dallas Mavericks ay sa palagay ko malaki ang lamang dito ng Minnesota Timberwolves. Pero hindi pa rin naman talaga tayo pwedeng magdesisyon dahil bilog pa rin ang bola. Dami pa rin talaga ang mga posibleng mangyari dito sa serye na to. Pero kung kayo ang tatanungin sa palagay ninyo, sinong liyamado at sinong dihado?